Pag-alpas sa nakalipas. Sa buhay, madalas tayong nakakadena sa mga alaala ng panahon na ating naistakasan. Parang mga anino mula sa kahapon, ang mga pangarap natin ay maaaring makulong sa dilim ng mga pagsisisi. Sa sentro ng lungsod ng Binyan na binansagang City of Life, kung saan ang mga komunidad ay umuunlad at ang mga pangarap ay nabubuo, matatagpuan ng isang kwentong tampok ang pagbabalik loob at ang pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon upang magbagong buhay. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng Barangay San Jose, ang kwento ng isang lalaki ay patunay sa kapangyarihan ng katatagan at pagbabalik loob. Kilalanin si Franco Gallares, isang pangalan na minsan nang nagdala ng bigat ng panghihinayang at kadiliman. Ngunit ngayon, ito'y sumisimbolo na ng pagtatagumpay at inspirasyon para sa kanyang komunidad. So, sino ba si Consel Franco? Si Consel Franco po is nakagraduate ng engineering way back 2002. Then nakapagtrabaho ng mahabang panahon sa manufacturing company hanggang tayo po naging supervisor. Then, yung previous ko na normally identity ko dito sa barangay is kung tawagin is Consi. Tayo po is 10 taon nang nanunungkulan sa ating barangay bilang konsel po. Ang buhay ay hindi naging madali para kay Franco. Ang pagpili ng grupo ng kaibigan na ating kabibilangan sa paaralan ay isang mahalagang bagay sa ating mga buhay bilang mga mag-aaral. At ito'y hindi naiiba para sa kanya. Ang kanyang mga taon sa high school ay naranasan mula sa mga mata ng matatawag nating bully. Ngunit ang nagpapaiba sa kanya ay ang kanyang hindi matatawarang determinasyong baguhin ang kanyang buhay. Okay, no, lowest point ng buhay. So, siguro mako-consider ko na lowest point ng buhay ko during my high school days. Although, syempre sa iba, ang high school days is masaya, barkada. Pero ako kasi ang high school days ko is masaya rin naman. Kaya lang during that time tayo na involved sa hindi magandang gawain, sa hindi magandang barkada. So naranasan natin magbisyo. So isa sa masasabi kong yan ang isa sa pinaka, hindi lang lowest, kundi isa sa pinaka hindi magandang nangyari sa aking buhay. Pero by the grace of God, sa biyaya ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat, pinili niya tayo na baguhin, pinili niya tayo na magkaroon ng new direction. Ito'y naging walang katulad na wake-up call. Dumating na ang oras upang siya'y magdesisyon kung hahayaan niyang balutin siya ng kabiguan o kung mula sa mga pinong aboy muli niyang isusulat ang kanyang sariling kapalaran. Meron po ba kayong mga bagay na pinagsisisihan sa nakaraan na gusto niyo pong baguhin sa ngayon? And kung meron po, ano po ang naging epekto nun sa inyo pong pamilya at sa iba pong mga taong nakapaligid sa inyo? Yun, as I said before, no, syempre, yun din yung pinagsisisihan ko kasi almost siguro mga 4 to 5 years din ng buhay ko ang nasayang doon sa bisyo. Pero siyempre, pinagsisisihan natin kasi ang isang pamilya na one of his member ng pamilya kapag may bisyo is nagkokosyon ng trouble sa loob ng bahay. Hindi man severe na trouble pero majority nagkakaroon ng gulo sa loob. Internally, siyempre, pagka may bisyo, natatakot ang magulang, ang mga kapatid, baka mahuli, baka mapatay, baka mapaano. So, yun yung may ko-consider ko na isa sa pinagsisisihan ko yung tayo na involved doon. Kaya ako, on my point right now, isinasuggest ko or ina-advise ko sa mga kabataan kagaya ninyo na you have to choose yung mga kaibigan ninyo para mapaiwas kayo doon sa masamang bisyo. Malalaman mo naman kagad na pag may masamang bisyo, stop ka kagad doon, iwas ka. Sa kanyang naging pagpasya, sinimulan ni Franco ang kanyang paglalakbay patungo sa pagbabalik loob. Sa kanyang determinasyon na itama ang kanyang mga naging kamalian sa nakalipas, ipinangako niya sa kanyang sarili na muling buuin ang kanyang buhay ng paunti-unti. During that time na nasa bisyo tayo,
meron akong kaibigan na walang sawa nag-invite sa akin sa church. So, in spite of, ang dami ko ng decline sa kanya, pero dumating yung point na hindi ko na siya mapahindihan sa pagiging consistency niya na umatin ako sa church. So, that's the point. Yan yung isang kaganapan, no? Ang lalim sa Tagalog, eh, no? Yan yung isang point ng buhay ko na nung makaatin ako sa church, na-realize ko kung gaano pala ako kasama, kung gaano pala yung naidudulot ko sa community. And that's the point din na naranasan ko naman yung napakalaking pagpapatawad ng Diyos sa aking buhay. So, yun yung naging turning point ko. Kaya, unti-unti, gradually, nabago yung direction ng buhay ko. Sa pag-usbong ng bagong liwanag, muling isinulat ni Franco ang kanyang kwento. Ang kanyang pamilya, mga mahal sa buhay at mga bagong kaibigan ang siyang nagsilbi niyang gabay pag-alpas sa nakalipas. Sa pagsisilbi para sa kanilang komunidad, natagpuan niya ang isang bigkis na hindi mabubuwag ni numan na tanging ang mga lumakad sa katulad na landas ang makauunawa. Sa paanong paraan niyo po masasabi na bago niyo po na pag-isipan magdesisyon ay wala pong magiging pagsisisi? Yung question na yan, actually, kagabi iniisip ko yan. Medyo mahirap din siya kasi, alam niyo ba, no, lahat ng desisyon natin, minsan iniisip natin, mukhang tama na siya. Mukhang na-review na natin, mukhang fine-tune naman. Mukhang wala namang maapektuhan, diba? Pero, alam niyo ba, at the end of the day, kahit anong galing ng ating pagkukonsider sa ating mga desisyon, nagkakaroon pa rin ng pagkakamali sa dulo. So, for that question, siguro may isasagot ko na, una, logically, pag nag-decide ka, tingnan mo muna kung nagawa na ng ibang tao yan. Pag nakita mo nag-success sila doon, o may failure man, pero hindi severe o kaya hindi major, pwede mong gawin yan. Pero para hindi natin talaga pagsisihan yung huli, siguro mas maganda ilapit muna natin sa Panginoon, hingi tayong certain time sa Panginoon na, Panginoon, ito ba yung kalooban mo? So, pag ginawa natin yung ganong starting point, habang umaandar yung decision mo doon, humingi ka ng guidance sa Panginoon, most likely, pagkasama mo ang Panginoon, sa huli, wala kang pagsisisihan kasi hiningi mo yung will ng Panginoon. Sa kanyang mapangahas sa paghahangad ng mas magandang hinaharap, napagtagumpayan ni Franco ang bawat balakid sa landas ng kanyang buhay. Ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap ay nagbunga, na nagbigay daan sa kanya upang maranasan ang bagong yugto ng tagumpay. Ano-ano naman po ang mga bagay na inyong napagtanto habang nagsisilbi po kayo sa komunidad? Realization, no? Sa community na. For my 10 years na sa 10 taong panunungkulan ko sa aming barangay, na-realize ko, una, sa side namin na as barangay official, lahat ng gagawin mo, lagi may kritiko. Tandaan niyo po yun. And even on your own part, sa age ninyo, o kaya sa circle of friends ninyo, o kaya sa company ninyo, lahat ng gagawin mo, lagi may kritika. So, on my part, as barangay official, sanay na ako ikritik ng tao. So, basta naisip ko, na-validate ko, na-plan ko, na mukhang tama, mukhang ito ang benefit. Marami ang magbe-benefit dito, proceed ka na ron. Huwag mo masyadong isipin na yung iba. Kasi pag inisip mo, ang lahat ng sasabihin ng iba, wala ka na magagawa. Remember that thing. So, yun po. Paano po kayo nagsimula sa community service? Like, paano nyo po naisipan na, uy, gusto ko maging part ng ano? Sa pagiging community service, actually, yung experience ko dito, parang experience ko nung labang ko nung last year. Lumaban din po akong konsel ng bayan last year, 2022. Yung paglabang ko ng konsel ng bayan na tinanggihan ko yon ng, as far as I remember po, na tinanggihan ko siya ng 4 na beses sa loob ng 1 taon. Bakit? Kasi hindi naman po tayo sabik sa hindi authority, hindi si Consel Franco hindi ho sabik sa position.
Kasi tatandaan niyo po, for every position, may kaakibat na responsibility sa balikat siya. Kaya, pag nag-aim ka ng posisyon, tandaan mo, may pananagutan yan. So, yun, parang ganon. Nung laban ko bago ako lumaban ng konsel ng ating barangay, na aming barangay, tinanggayan ko rin to ng 6 na taon. Dalawang laban at ang dami na nagpapatabot sa akin pero dinecline ko. Hindi tayo nag-participate. Pero dumating yung certain point, naniniwala ko ang paglilingkod sa community, hindi siya basta decision lang. Para siyang calling. Alam niyo yung mga pastor, mga pare, sabi, ayun, nakatalaga yan dyan, calling yan. Pero based on my own experience, para din siyang calling. Yung mga community leader, mayor, vice mayor, gobernador. Kasi sa experience ko, tinanggihan ko rin siya. Pero dumating yung certain point na sa puso ko, nakita ko na yung pangangailangan ng barangay ko. At yun, nung makita ko yung pangangailangan ng barangay ko, doon yung point na, ayun, nag-umpisa akong lumaban. Then, on my first run, nanalo naman tayong 5. Then, on my second run, nanalo naman tayong 3 ng konsel. Then, this time, hoping manalo ulit tayo sa 2nd pagkakataon. Ba't po hindi niyo po naisipang tumakbo sa pambayo konsel ng bayan po ngayon dahil sa barangay lang? Parang hindi ko napaghandaan yung question na yan. Sige, yun laban. Actually, ngayon kasi, walang laban ng bayan ngayon. Ngayon, walang laban. So, this coming election, ang laban is local lang sa barangay lang. Ngayon, this coming 2025, 2 years from now, magkakaroon uli ng laban sa city. So, malaman natin kung ano yung opportunity pwede uli nating gawin. Nagpasya siyang dalhin ng kanyang dedikasyon para sa pagbabago ng kanyang komunidad. Tumakbo bilang konsehal ng barangay sa pang-10 pagkakataon sa kanyang walang sawang determinasyon. Nanalo si Franco Galleres sa BSKE 2023 election bilang number 1 barangay councilor. Kasama ang iba pang opisyal ng barangay, maglilingkod sila sa kanilang komunidad at upang mag-iwan ng isang pamana sa pagkakaisa, pag-unlad at pag-asa. Ano po ang pagbabagong naganap sa perspective niyo po at pagpapahalaga sa buhay after niyo pong maranasan yung pag-angat mula po sa mga pagsubok na napagdaanan niyo? Mga pagbabago una, habang nagkakaedad ng tao at habang naranasan mo yung ibang bagay, lumalawak yung pangunawa mo. Based on my experience, nung tayo nasa vision noon, at nakalaya tayo sa bisyo. So, isa sa perspective natin, tinitingnan natin ngayon yung mga taong nasa bisyo. Hindi lang kabataan kasi ang bisyo, hindi lang pang kabataan yan. Nakakalungkot nga, minsan kahit matanda na, andun pa rin sila sa ganong activity. So, isa sa naunawaan ko dyan, at ginagawa ko, at pinipilit ko na gawin sa buhay ko na pag may mga taong gumagawa ng mali, o kaya masama, hindi lang specific na may bisyo, hindi ko sila tinitingnan na ganyan na kayo. May kita point na binibigyan ko sila ng consideration at space na time will come, mababago rin yan. Kasi alam nyo ba, na sino sa inyo may kakayahan na magtaob ng isang poste ng ilaw dyan? Kaya mo ba? Are you able? Siyempre hindi, di ba? Pero sa Diyos, kahit mundo nga, kaya niyang pagalawin. Diba? So, ganon din yung perspective ko na dyan. Pag may mga taong may bisyo dyan, na tingin natin, ako, walang kwenta to. Naku, walang mararating sa buhay to. Pero you never know kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. At pag ginawa ng Diyos yung planong yun sa Kanya, ma-amazean lahat. Para sa akin, sa biyaya ng Panginoon, to God be the glory. Yung mga classmate ko na Naomi nung high school, di naman nila iisipin na magiging makatapos pala na engineering si Franco. Naging supervisor pala siya. Aba, ngayon pala, konsel at lumaban pa ng konsel ng bayan. So, yan, minimension ko para mapupurihan ng Panginoon. Kasi kung sa sarili ko lang, wala naman tayo may pagmamalaki lahat eh. Diba? Okay, next.
Sa ngayon po, masasabi niyo po ba na successful na po talaga kayo? Success, no, when we say success, maraming measurement ng success eh. Pero majority ng mga Pilipino, siguro even sa ibang bansa, mini-measure nila yung success through riches. Ay, maganda bahay ni ano. Ay, ilan pala sasakyan nila. Maraming bank account ba? Marami sigurong pera. Sometimes ganun. At hindi naman natin bine-blame kasi normally sa advertisement sa TV, yan ang measurement. Parang ganun. Pero alam mo ba kung paano, sa akin lang to, on my own point of view o personal kong perspective, mini-measure ko ang success is una, malaman mo yung purpose ng buhay mo. Nalaman mo, kaya lang hindi pa tapos na ng success. Starting point pa lang ng success mo yon. Kasi maraming tao dyan mayaman, pero ba't nagpapakamatay? May mga kilala ba kayong ganon? Maraming celebrity. You can search sa internet. Maraming celebrity na in spite of having almost everything, money, then yung rich, yung pagiging sikat, pero ba't sila nagpapakamatay? Ibig sabihin, wala sa kasikatan, wala sa pera, wala sa karangyaan ang success. Ang success, una, dapat malaman mo yung layunin ng buhay mo. Second, magampanan mo yun. Hindi 100% na nagampanan mo. Pero pag nakita mo yan at dumalangin ka sa Panginoon, ito pala purpose ko. Help me. Pag nagawa mo yon at ginagawa mo yon, masasabi kong success tayo. Huwag nating maliitin ang kakayahan ng ating mga desisyon. Maaari kang hubugin ng iyong nakaraan, ngunit hindi kinakailangan magtakda sa kung ano ang magiging kapalaran mo. Hindi pa huli ang lahat upang baguhin ang iyong kwento tungo sa pagbuo ng mas magandang pagtatapos nito. Ano po yung message nyo para po sa mga tao na nasa lowest point of life po? Okay, siguro dalawang bagay lang. Una, never lose hope. Yun lang siguro, majority ng buhay yun eh. Kung paano kang humihinga, dapat kasama sa paghinga mo yung pag-asa. Bakit? Ilang taon na kayo ngayon? Ikaw na, kanina ko pa tanong, ako na magtatanong sa ilang taon ka ngayon? 17 po. 17 na. So, ako 45 to be exact. Alam niyo ba sa buhay natin, at kahit kayo, prepare yourself, napakarami yung hirap na dadanasin. Tandaan niyo yun. Ang buhay sa lupa, hindi yan bed of roses. Marami tayong hirap sa buhay. Ang nakikita lang natin minsan sa buhay ng ibang tao, ang alawang pala ng buhay niya, pero at the back, no, sa likod ng buhay niya, hindi mo alam yung mga pinagdaanan niya. So, yung mga hirap na yon at common yun sa bawat isa sa atin, nadadanas tayo ng hirap. Isa sa may advice ko dyan is, huwag ka mawawala ng pag-asa. Hoping, pag dumating kayo sa oras na hirap kayo, at dumating yung point na, parang ayoko na, parang minsan parang gusto ko pa magpakamatay. Minsan may mga ganon. Sana matandaan niyo yung sinabi ko na, huwag ako mawawala ng pag-asa. Bakit? Ang Diyos ang lumikha sa iyo, hindi ka naman niya papabayaan. Diba? Pag ang Diyos ang lumikha sa iyo, it is a privilege na lagi mong tatandaan, hindi ako pababayaan ng Diyos. So, yun yung una. Second is perspective. Mahalaga sa tao ang perspective o kaya point of view. For example, halimbawa ito, ano nakikita mo dyan? Peanuts po. Peanuts na. Yan lang ang nakita mo. Pero on my own point of view naman, nakita ko naman yung label. Right? Pero ikaw, hindi mo siya nakita. Kasi yan yung point of view mo. So, ganon din sa buhay ng tao. Iba-iba tayo ng point of view. Iba-iba, pwede nagtatalo tayo. Pero parehas pala tayong tama. Diba? So, ano yung sasabi ko? Yung perspective, mahalaga yan. Especially sa mga kasama nyo sa school, sa bahay. Titingnan natin yung mga kasama natin sa bahay o kaya sa school. Kung paano mo sila tinitingnan.
kung paano yung perspective. Minsan, halimbawa, may problema. Minsan, ang perspective na iba dyan, ano ba yan? Problema na naman, hindi na naman natapos. Eh, ikaw, anong perspective mo doon? Diba? Pag may problema, minsan, I suggest, siguro, perspective natin, bagong training to, bagong development ng buhay ko, pag nalampasan ko to, mas magiging strong ako. Mas magagamit ko to sa future. Kaya itong problemang nasa harapan ko ngayon, haharapin ko na to ngayon. Diba? Yan yung ibang perspective. Yung iba naman perspective, parang gusto ko na matapos ang buhay ko. So, it's up to you kung anong perspective ang gagamitin mo. Ang kwento ni Franco ay isang patunay sa natatangi nating kakayahang magsimula muli. Ito'y nagsisilbing paalala sa atin na kahit gaano pa kadilim ang ating naging nakaraan, mayroon at mayroong pagkakataon upang tayo magbalik loob at magsilbing pag-asa sa iba. Gaano man kabigat ang kapit na pagsisisi sa ating nakaraan, nasa ating sariling mga kamay pa rin ang desisyon upang tuluyang magbago at makaalpas sa ating nakalipas.